Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang umaga po. At welcome sa ating live, 20 minutes lang tayo mag-live, no? Dahil may i-share ako sa inyo, nagbabasa tayo ng aklat ni Brad Sir Patrick Madrid, How to do Apologetics. Ito po yung i-share natin, nag-prepare po tayo sa i-share natin ngayong salamat pala sa mga nagpadala ng libro, no? Hindi nagpakilala from Canada. Ang ganda nito. Wow, marami naman tayong matutunan nito. So, Father Amorth, may battle against Satan. Ang ganda ng aklat ni Father Amorth, no? So, ano bang laman nito? It is testimonies of those who were close to Father Amorth. Father Stanislaw, spiritual son and student of Father Amorth. Rosa, his assistant. Fausto, his medical doctor. Father Stefano, Pauline priest. Father Marsilio, Pauline priest. No. Alicia, the girl who knew him as a knight in a shining armor. Eulogy. So it is about the life of Father Amorth. No? Ang ganda nito, sana, no? Kung padala kayo sa akin itong mga klaseng librong ito, so about exorcism, about apologetics, para meron tayong ma-share araw-araw sa inyo, no? So ito ang maganda, isi-share ko sa inyo, no? Sabi ni Patrick Madrid, when assessing the truth, i-assess natin yung katotohanan. The truth claims of the Catholic Church, scientifically verifiable evidence is important. Kaya nga, may mga sa Eucharistic Miracle, may scientific study, di ba? Hindi basta-basta talaga itong simbahang Katoliko, no? Sabi dito, scientifically verifiable evidence. So even mga teachings na to, scientifically verifiable. Hindi yan merely theological concept from the apostles, no? So ang simbahan hindi nakagawa ng intellectual irresponsibility, no? Yung mga biases, theological biases, kundi intellectual responsible yung simbahan. Nababatay talaga sa empirical entities. One of the criterion of acceptability. Kung tatanggapin natin yan o hindi, binabase natin sa empirical entities, no? Ano yung empirical entities na yan? Scientific data, historical facts, biblical accounts, no? Empirical testimonies, yan. So, a lot of bodies of evidence, no? Bodies of evidence, no? Hindi yan basta-basta, mga kapatid. Yan talaga yung, yung lamang ng simbahan sa mga simbahan na tataglang ng tao, Sabi ni Saint John, malapit na ba ito siya maging santo, no? Si John Henry Newman, for example, but it is not only kind of evidence to consider. So yung scientific verification, mga kapatid, hindi lang yun, no? Di ba? Matatag na yon yung mga scientific verification.
Example, yung Eucharistic miracle, mga kapatid. Father, my house is blessed by a priest. Do demons cannot infest my house anymore? I continue my prayers, go to church and more. Sister Ann Bia Chris Lucero. Pwede pa rin ma-infested, kapatid. Kung pupunta ka sa albularyo, no? O kung nagsagawa ka ng ritual dyan, nagpadugo ka without without informing the priest. Kailangan i-inform yung priest para ma-break yung seal and consecration ng lugar ninyo. Pinaka-importante po yun. At maraming walang alam dyan. No? Before blessing, it should be may ritual na gagawin natin. Breaking the seal and consecration of the house. Yan pinaka-importante, kapatid. Breaking the seal and the consecration of the house. Patuloy tayo dito, mga kapatid. Pwede pa bang ma-infested yung na-bless? Yes, pwede. Kapag yung buong pamilya ay nagsagawa ng mga hindi magandang bagay. Example, no, lahat ng family members walang kasal. Mag-infested 'yon dahil tourist spot ng demonyo yung pagkasalanan. Pangalawa, nagsagawa ng abortion, may pinatay, may pinaslang sa lugar. Maging infested, may nagpakamatay, nagpastiwakal. Maging infested 'yon. Kahit pa na-bless ng pare. So kailangan ma-break, ma-rebless yung lugar na yan. Maging tourist spot ng demonyo yung lugar natin. So, anong gawin natin? All together, let us embrace Jesus. Let us welcome Jesus. Let us accommodate Jesus in our lives. Paano? Through increasing our knowledge. No? Because the lack of knowledge is catastrophic. Ano? The lack of knowledge is very catastrophic. Delikado po. So, ulitin ko, when assessing the truth claims of the Catholic Church, scientifically verifiable evidence is important and helpful. But it is not the only kind of evidence to consider. Hindi lang yan. Yung scientific, hindi lang yan. Ang binabasihan ng simbahang Katoliko. Nandiyan, ano ba si Juan? Bro? Si Oliver? Si Giovanni? Ikaw ano to? So yan, mga kapatid, no? Malinaw na malinaw po yan. Mag-misa ako 11:30 dahil wala akong misa ngayon. With Brother Edison and Brother dito lang sa kwarto ko. No? Mayong udto, Father. And you were, God bless. No? Hi, Father Darwin. At si Joseph Byron Artajo. So, isi-share ko lang sa inyo yung glance, no, na isi-share ko ngayong Saturday. Natapos na po ako sa notes ko, nag-study ako ngayon. Sa isi-share ko sa mga CFD, 1 hour and a half po yung what is apologetics and why is it important? Salamat, Sister Sheila. Appeal ko sa Mas. Yes, Sister Sheila. Lahat po kayo na nandito, generally, sinasali ko po yung mga kasamahan natin, yung mga sponsors natin sa scholarship program, sa mga seminarista, yung mga Catholics. Sister Maria Sarmiento, salamat pala sa pinadala mo na blessing para ni Nanay Alvina at Nanay Bering. Hindi ko pa nabigay dahil wala si Nanay Bering. No? Laging nag-tour no? sa merkado at sa loob ng simbahan po. So, yan po. Can you do online exorcism? Hindi po. No. Kevin Gerald Canupen. Hindi po. Dahil delikado po kapag mag-react and then hindi prepared yung nasa mga taong nasa palibot. First time nila nakita yung possessed, di ba? Anong mangyari sa inyo? Maraming kailangan talaga actual. Dahil kung may mag-react sa inyo, anong mangyari? Lalo yung walking possessed, no? Iba may mag-acrobat, maging acrobat na yung iba.
No? So ngayon ay may exercise tayo mamaya. Mga 4 yung exercise natin mamaya, and then alas 5 balik naman ako dito dahil meron tayong meeting sa mga isang partido po, dahil yung mga partido ay mini-meet ko para sa ating honest, clean and peaceful election. Yan po ang ginagawa natin by the inspiration of our Bishop Abit Uy. Hindi natin kaya gawin ito without the blessing of the Bishop, without also the collaboration of the politicians and also to the people of God. No, hindi tayo naghahanap ng away, no? Gusto natin na maging maayos ang lungsod natin sa Valencia with the guidance of the Holy Spirit. Not with the guidance of the money. Not with the guidance of... Kaya nga, mag-exercise po ako this coming, first Saturday, mag-exercise ako sa mga hapon na i-exercise natin ang buong Valencia po. Yan ang gagawin ko. So, ako lang lilibot dito. I-exercise natin ang buong Valencia. Dahil totoo na may demonyo, mga kapatid. Dapat holistic din, integral din ang ating gagawin sa pagsumpo sa corruption. Corruption, behind of the corruption is evil. Evil spirits, di ba? Yan ang palatandaan na nag-overtime ang kaaway natin, ang demonyo. So, pasalamat nila ako sa mga star senders natin ngayong araw na ito. Si Marley Tabige. Oy, salamat po. Mga bago po ito. Nagpadala sa atin ng 100 stars. Si Rowena Tupas, 100 stars. Salamat po. Si Gina Guevara, lagi ito. 50 stars. Si Kivika Laura, salamat kapatid. 50 stars. Si Maria Sarmenta, thanks to you, Father. We have increased our spiritual knowledge. Yan ang gagawin talaga natin. Nasa natin ng 200 stars. Si Sister Shelabito, 200 stars. Si Janine, Mayong Udwan Father, 20 stars. Si Elvin Buena, Ma Delia, good morning Father, watching from Hong Kong. Salamat kayo. And then 11:30 magbimisa po tayo, mga kapatid. At si Sheila Bito, where ka nag-buy your nice rosary, Father? Yung rosary ko, saan yung galing yun? Binibigay yun sa akin ng isang kapatid natin sa exorcism. Dun sa exorcism natin. Sa conference sa mga exorcist dun sa Manila po. God bless you, Father, and praying for your safety always. Jerem Estrada Jiro Laga. We are so safe because the Lord is with us, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kasama natin sila. Hindi tayo iiwan ng Diyos sa mga banal na nandun sa langit at sa mga anghel. Kasama natin. At si Mama Mary din. So, ngayon mga kapatid, patuloy tayo mga kapatid. Hindi lang scientific evidence scientific verification ang ginagamit natin. Historical din. So, pinaka-importante yan eh. Kung nakinig kayo sa dialogue namin ni Brother Inting, Brother Ismael Bahinting, ma-observe ninyo na si kapatid Ismael, he was using fallacy of imaginary conclusion. Tinatawag na fallacy of imaginary conclusion. Ano ba yung fallacy of imaginary conclusion? Yung kanyang mga quotation sa Bible, bunga lang sa kanyang imaginary creation, creative imagination, without historical facts, without scientific verification. Sabi niya, nag-aaral lang ako. And then ito, yung nakita ko, balik tayo sa Hebrew. Pero natatag yung simbahan niya, 2007. So, historical data, 2006, wala pa siya. Hindi pa nakabalik.
Kaya nga, kahit ngayon, nandito na siya, nagtatagdag simbahan, hindi pa rin nakabalik. Dahil wala namang geographical element na nakapunta din siya sa, So, sa geographical element, sa geographical data, wala. So, kaya nga, itong argumento ni Pastor Bayinting, sa dialogue namin dun sa San Isidro, it is a fallacy of imaginary conclusion. Meron siya mga conclusion, but imaginary lang. Delikado po kung yung buhay natin ay ialay natin sa ganun na argumento. Okay? Salamat tayo kay Sister Lily Bell Cañeda Chavez na padala ng 100 stars. So yan po mga kapatid. At sabi ni kailangan natin ng historical data. And then, biblical data. Agad sa kanya ay biblical lang. Magko-quote siya ng biblical data. Pero wala namang, historical facts. Doon siya mawawala Doon siya madadali. Doon siya mahihirapan mga kapatid. Bro, magdala ta na, son. Dadaan lang na, isod sa bag. Yan natin matagbuan. Ang hatag ta. So, yan po mga kapatid. At yung mga posters son, ito nang ipanghatag sa mga tao. Bro. Devotion to the saints mga kapatid. So, yan mga kapatid. No? Historical data, empirical data. Ang empirical data is a public, kailangan ng tinatawag na publicly verifiable by formal logic. Ina-acknowledge ba niyan publicly? Siya lang mag-isa. Delikado. Yung argumento ni Bayinting, delikado po yun. Dahil siya lang. Delikado yung private interpretation So, yung isang cellphone ko, pwede. Delikado po yun sasabihin niya, ito yung naisipan ko. Just imagine, question niya yung mga professor niya. Mali daw, siya lang yung tama. Delikado yun. May tama na siya. Delikado po yun. No? So, ano naman yung... Kaya nga, kailangan natin ng historical facts. No, kukote tayo ng history, kukote tayo ng mga encyclopedia, para yung theological claims natin, para yung theological claims natin, may proof, may strong, firm, steadfast proof. Pero yung ginagawa ni Brother Rinting kahapon, it is yung isang araw, fallacy of imaginary conclusion. Ano yung imaginary conclusion? Lagi lang nag-imagine si Pastor Bayinting. Without historical facts, without scientific facts, di ba? Without empirical data. Yung empirical data, publicly verifiable by formal logic or empirical observation. Yun, maging valid yung argumento niya. Katulad sa atin, tatanungin tayo, yung Papa, kinukonsider na ba yung Papa nung unang panahon? Yes, kinukonsider na. By virtue of the hierarchy that he received. Like for instance, in the year, may dokumento tayo. May historical facts tayo, di ba? May scientific facts tayo. May example mga kapatid. Dito. The year, for example, as early as 2 minutes na lang mga kapatid, no? Early as magbisa ko 11:30. 2 minutes na lang, no? As early as the year 90 AD, Pope Clement issued directives to the members of the church at the Corinth on how they were to resolve certain vexing controversies that ruled the Christian community. In breathtakingly direct language, he asserted his authority as Pope, di ba? Over the affairs in a way that one could only expect would have provoked indignation from the Corinthians unless his authority were not recognized by them. So, ginagamit talaga yung hierarchy ng simbahan
So, ina-acknowledge na siya na he is the first among equals. Si Pope Clement. I-quote natin. Hey Clement, one can just imagine the Corinthian leaders retorting, mind your own business. You take care of your church and we'll take care of ours. But they did no such thing. Hindi niya ginagawa yan. Mind your own business, Pope Clement. Ang sabi dito, but they did no such thing. In fact, for generation, the church in Corinth revered Pope Clement's, revered Pope Clement's letter, regarding it as inspired scripture and including it among the books of the New Testament read during the divine liturgy. So, sinasali nila. Para pag New Testament, kasali sa mga letters sa New Testament. So, yan lang sa muna mga kapatid dahil 11:30 na. And then, salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Si Eden Mirantes, hello Father, kumusta po? Mabuti po. Sa awa ng Diyos, nag-send siya sa atin ng 50 stars. Si Lily Bell Canyeda Chavez, 100 stars. Salamat po. God bless At kita-kita tayo sa mga live natin. Fight Team Maria, Tatak CFD with a humble heart po. God bless.